we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Pagani. Mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, at ganoon din po sa ating po mga viewers sa ating po programang Power of God's Grace. At kami po ay nagagalak na kayo po ay po makasama sa gabi ito, mga kapatid. At akin din po palang binabati ang ating po mga
mga kaibigan, mga viewers din po dyan sa kabilang panig ng mundo. Anong oras mo po ang sa inyong kinaroroonan, kami po ay nagpapasalamat at nagagalak na kayo po ay aming po muling makasama sa oras na ito. At sa pagkakataon ito ay atin din po nga binabati din po ang ating po mga kasamahan dito sa platform ng Zoom at sina Pastor Epe, ganun din po si Brother Rico sa technical side at ganun din po yung ating po mga kasama na nandito po sa platform ng Zoom. Kami din po ay masaya na kayo po ay po makasama sa gabi ito sa ating pong pag-aaral ng mahal na kasulatan at hindi natin silipin ang cross ng ating po Panginoon Kristo at ito po ay ating pong pamagat ay Telescopic View of the Cross at ating pong subtitle sa gabi ito mga kapatid ay The Daniel's sa chapter ng Daniel 8 po mga kapatid ating po pag-uusapan. At bago po tayo magpatuloy, ay atin din pong babatiin ang ating pong kasama dito, si si Pastor Ipe. Gandang gabi sa iyo, Pastor Ipe. Magandang gabi, Patroni, at sa ating mga kapatid, mga kaklase sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang tayo lahat ay ma-equipped higit sa lahat sa pag-aaral ng mga propesiyeng ito. Kaya kayong lahat ay ating binabati, mainit, masiglang pagbati sa pangalan ng ating Panginoon Hesus. Thank you very much, Pastor Ipe. At bago po tayo manalangin mga kapatid, nais ko pong ipaalala sa inyong lahat na inyo pong i-like, i-share ang programang ito. At kung kayo man po ay mayroon pong mga prayer request, ay malaya po kayong maglagay po sa atin pong malaya po kayong maglagay po dyan. Isulat po niyo inyong prayer request. At kung kayo naman po ay may mga katanungan, ay inyo rin pong ilagay dyan mga kapatid upang ito po ay atin pong matugunan. At mapag-discussan po natin mga kapatid ang inyo pong mga katanungan. So tayo po ay manalangin mga kapatid. Iyoko po natin sandali ating ulo at ating pong damhin na presensya ng Panginoon. Akin na naming Diyos, kami po ay napapasalamat sa inyo Panginoon na sa muli ay binigay niyo kami ng panahon, ng pagkakataon upang mag-aral ng iyong pong salita. Amin pong hinihiling sa oras na ito ang pamatnubay, ang presensya ng Banal na Espiritu na siyang magbukas ng aming pong maunawa at magbukas ng aming puso Panginoon upang hindi lamang po namin mabasa, hindi lamang namin po marinig ang mga katotohanan ito buhat sa inyong pong nakasulatan. Hindi magkaroon po ito nakapangyarihan sa aming buhay, mabago aming puso at isipan. At yan din, magkaroon kami ng malawak na pangunawa, Panginoon, sa inyo pong pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Dinalangin din namin, Panginoon, ang aming pong mga tagapakinig at ang makikinig pa ng programa ito, Panginoon, na sila din ay inyo pong buksan ang kanilang pangunawa, Panginoon. Ilagak ang karunungan na nagmula sa inyo upang maging malinaw sa bawat isa ang katotohanan ito, Panginoon. At yun din, aking din po dinalangin sa inyo si Pastor Ipe sa kanya pong pangunguna. Kayo po, Panginoon, ang magbigay sa kanya ng karunungan, mabuhat sa kalangitan, o sa gayon maihayag ang katotohanan ito ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pong presensya, sa inyong pong pag-iingat at pagmatubay sa amin. At ganoon din, maraming salamat sa pagtugon at pagdinig namin kay kinatalangin. Lahat ito ay aming pinapasalamatan sa aming karapatan kundi alang-alang sa matamis at makapangyarihang pangalan ng iyong bugtong na anak ang iyong Kristo. Yan, ngayon po ay atin na pong ipagkaloob kay Pastor Epe ang atin pong ang panahon upang atin pong mapakinggan ang mensahe ng Panginoon sa gabi ito. Amen. Magandang gabi mga kapatid dyan sa Pilipinas at sa kung saan dako kayo ay ating binabati muli sa pangalan natin Panginoon Hesus. Ang ating series ay pinamagatang Telescopic View of the Cross. Tinitingnan natin mula chapter 8 tayo, pero hanggang ngayon chapter 8 tayo. Maliban lang sa number 6, mag-umpisa tayo sa Daniel 9, yung Daniel's Prayer. Pero ngayon, study 1 to 5 po ito chapter 8, no? So, ang pag-aaral na ito ay hindi lang siya basta devotional o basta mag-aaral, kundi ini-encourage natin lahat ng mga kapatid na makakapakinig at nagikinig. Kung pwede, lahat ng sasabihin dito, i-check up nyo talaga sa Bible. Kung maaari, maggamit kayo ng iba't ibang mga translations para sa magitan ng gabay ng Banal na Espiritu, tayo ay uuwi sa isang katotohanan na si Jesus lamang
ang ating bida sa kabila ng great controversy, laging panalo, laging tagumpay ang ating Panginoon Hesus at ang kanyang tagumpay ay atin ring tagumpay. Ngayong gabi, pag-aaralan natin yung tinatawag na The Holy Place. Nasa part 1 pa lang tayo. Okay, Daniel chapter 8, Holy Place. Mag-umpisa tayo sa verses 11 and 12. Babasahin natin. And yung he dito, ito yung little horn. Tinaas niya yung sarili niya. Hindi lang siya kapantay, pero gusto niya mas mataas pa siya sa Panginoon. Pero actually, yun ang goal niya. Sabi niya, I will be like the Most High. Pagdating dito sa Daniel 8 verse 11, he magnify himself even to the prince of the host. And by him, the daily, yung sacrifice, wala yan sa original, was taken. Napag-aralan na natin ito. And the place of the sanctuary, alam na natin yung place, yan yung foundation, yan yung 10 commandments. The place of the sanctuary was cast down. And the host was given him against the daily sacrifice. Sacrifice, wala yung daily talaga yan. Napag-aralan natin yung daily is the everlasting covenant, the message of salvation in Jesus Christ. By reason of transgression, and it cast down the truth to the ground, and it practiced and prospered. Ngayon mga kapatid, ano itong truth to the ground? Cast down the truth to the ground. Kaya dito sa verse 13, verse by verse yung pinag-aaralan natin para hindi tayo i-accuse ng mga ibang sekta o ibang pananampalataya na out of context tayo dito sa Daniel chapter 8 verse 14. Unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Saka na natin pag-aaralan yan. Dito muna tayo sa tinatawag na contextual exegesis. Doon sa verses 11 and 12, may ginawa yung little horn. Kaya dito sa verse 13, may tanong. Sabi dito, and I heard one of the saints speaking, or one saint speaking. Another saint said, unto that certain saint which spake, how long? So ito na yung tanong ngayon, gaano katagal? How long shall the vision, alam natin yung vision dito na pula, ito yung Hudson vision. Tingnan nyo sa original yung word na vision dyan, Hudson. Concerning the daily and the transgression of desolation to give both sanctuary and the host to be trodden underfoot. Tinaas, binagsak. Diba? Ang tanong, ang sagot ay nandito sa verse 14. And he said to me, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Ngayon, tingnan natin itong King James, ang sabi niya dito, yung daily. Unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Yung word na daily sa original, yan yung hatamid. Sa Tagalog, namamalagi. Sa Bisaya, nagapadayon. Ang ibang version, kagaya ng New American Standard Version, regular. How long will the vision about the regular? So yan pa rin yung sagot. Pagdating naman dito sa Revised Standard Version, ang ginamit ay continual. Napag-aralan na natin ito, kaya lang kukunin natin ngayon dito yung sanctuary to be restored. Ang sabi dito sa New American Standard Bible, 2,300 evenings and mornings, then the holy place will be properly restored. Sa King James, the sanctuary be cleansed. Pagdating dito sa Revised Standard Version, the sanctuary shall be restored in its rightful state. So titingnan nyo iba-ibang version para hindi tayo accused na out of context tayo ng ating 1844. Ngayon, paliitin natin itong verses 8 and 14. Doon sa sagot ng verse 14. Unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Yung meaning ng word na cleansed dyan, yung paglinis, yung sanctuary naka ano yan sa Hudson, yung malaking pangitain. Big vision. Cleansed, the sanctuary be cleansed, restored, vindicated, or justified. Sa Tagalog, ipapanumbalik, dadalisayin, ipagtatanggol, didisimulahin. Bakit? Kasi nga, dito sa verses
10, 11, and 12, niyurakan, kinuha, itinaas at binagsak ng little horn yung sanctuary, yung daily, tsaka yung foundation, the place of the sanctuary. For 1,260 years, walang message na maliwanag sa buong sanlibutan. Sa Bisaya, pagalimpyuhon, ipagsiuli, pamatud-an, pakamatarungon. Yan yung translation niyan. Sa iba't ibang translation pwede natin mabasa para wala tayong sigurado yung interpretation. We allow the Bible to interpret itself. Hindi tayo gagawa ng sarili nating interpretation. Ngayon, last week, napag-aralan natin yung sanctuary. Yung sanctuary is the everlasting gospel, Jesus Christ. Ano? So doon sa sanctuary, na trinample down ng little horn, yung pala yung message ng everlasting gospel, si Jesus, doon pinakita ng Diyos yung sanctuary services na binigay ng Diyos kay Moises at sa mga Israelites. Ang panukala ng kaligtasan mula umpisa hanggang sa dulo. Ipinahayag doon kung paano bumagsak ang tao, napahiwalay sa Diyos, at paano tayo iniligtas. Ano? So number 1, in Adam, lahat ng tao ay nagkasala dahil linalang tayo ng Diyos kay Adam, nadungisan ng kasalanan at hinatulan sa kamatayan. Ngunit doon kay Kristo sa pangalawa o huling Adam, ganun din na pagkatao, tayo ay pinanumbalik sa Diyos, lininis mula sa lahat ng dungis ng kasalanan at inaring ganap tungo sa buhay na walang hanggan. Yan ang napakaganda ng mensahe ng sanctuary. Yan yung trinample down, niyurakan underfoot. Ngayon, sa magitan ng pananampalataya, narinig natin yung gospel through the power and the presence of the Holy Spirit, tinanggap natin si Kristo, tayo ngayon na makapasalanan, makakaranas tayo ng masaya, masiglang karanasan ng kaligtasan dahil hindi na tayo, tinanggal na yung hatol tungo sa kamatayan. Ngayon, pag pinunta natin itong aklat ng Great Controversy, hindi pa tayo mag-aaral ngayon ng significance ng 1844. Ipakita ko lang ito dito. Great Controversy, page 409. The scripture which above all others has been both the foundation and the central pillar of the Advent faith was the declaration. Itong Advent faith, ito yung sa atin, Seventh-day Adventist. Ngayon, under attack ito nung panahon outside of our denomination. Ngayon, hindi lang outside of our denomination, pati yung mga ibang theologian, inaatake din ito. So karamihan, hindi na natin maririnig itong mga 1844. Kasi sa halip na mag-produce ng liwanag at pag-asa, nagiging controversy siya. Pero hindi tayo titigil pag-aral dito kasi titingnan natin ito kung talagang biblical founded itong 1844 natin. Ano? So yan. Ano yung foundation and central pillar of the Advent faith? Yung declaration ng Daniel 8:14, and to 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Balikan natin yung chapter 8, verse 12. And the host was given to him against the daily sacrifice by the reason of transgression, and it cast the truth to the ground, and it practiced and prospered. So ano yung truth? Ano yung truth na niyurakan, tinapon sa ground, sa lupa? Remember, symbolic ito. The truth of the sanctuary, na pag-aralan natin yung sanctuary, was Jesus Christ. Lahat ng program doon sa sanctuary na binigay ng Panginoon kay Moises sa Old Testament ay programa ng Diyos mula umpisa hanggang sa dulo ng panukala ng kaligtasan. Okay? So titingnan natin sa Bible itong sanctuary. Remember, the sanctuary will be properly restored, will be cleansed 2,300 days. Dito mga sanctuary ito, no? Exodus 25, chapter 25 to 30. Solomon's temple, Jesus Christ. Sabi niya, destroy this temple and I will raise it up in 3 days. Talking about his humanity. The church, our body, the heavenly temple, God and the Lamb. Revelation 21 verses 3 and 22. So itong sanctuary, temple, actually is God's way kung paano niya i-communicate ang mensahe na siya ay gustong manahan sa atin at tayo sa kanya. Diba sabi ni Jesus, John chapter 15 verse 5, abide in me or remain in me.
Bakit? May ugnayan eh. Bakit tayo mananatili kay Kristo? Kasi kinuha na tayo ni Kristo. Ano? Na kay Kristo na tayo, kaya mananatili na lang tayo by the grace of God through the power of the Holy Spirit. Ngayon, yan ang sanctuary, tahanan ng Diyos. So anong pinagawa ng Diyos si Moses, Exodus 25 verse 8, build me a sanctuary that I may dwell in them. Tahanan talaga ng Diyos. Tayo. Pwede nyo basahin yung John chapter 14 verse 23. Mananahan si Jesus ang Ama. Okay? So ngayon, titingnan natin yung iba-ibang translation ng Daniel 8:14. Kasi the holy place yung topic natin ngayon. Daniel 8:14, King James, then shall the sanctuary be cleansed. New International Version, the sanctuary will be consecrated. New Living Translation, the temple will be made right again. English Standard Version, the sanctuary shall be restored in its rightful state. BSB, sanctuary will be properly restored. In ASB, sanctuary will be properly restored. In ASB 1995, holy place will be properly restored. Good News Translation, GNT, temple will be restored. LSV, living, I forgot the S, basta LSV version. Holy place declared right. ISV, holy place will be restored. Yung Aramaic Bible in plain English, righteousness will triumph. So hindi dito tinutukoy ano itong holy place na to, ano itong temple. Sa Godwords GWT, the holy place will be made acceptable to God. Remember na yung people of God was trampled down by the little horn, persecuted. So titingnan natin ngayon itong sanctuary or temple or holy place. Kaya ang title natin ay Holy Place. Remember vision nito, ano? Pangitain. So ano ang application nito sa atin? Kasi ang tawag ko nga nito AFP, Application of Fulfilled Prophecy. Anong relationship nitong prophecy sa atin bilang mga anak ng Diyos? At lingkod at pinagkatiwalaan ng mensahe sa malawalhating pagdating natin Panginoon Jesus at katiyakan ng kaligtasan. So umpisa natin dito sa Ephesians chapter 2, 19 to 22. Titingnan lang natin yung highlight pero pwede natin basahin lahat. Ephesians chapter 2, 19. So then you are no longer strangers and foreigners, but you are fellow citizens with the saints that are of God's household. Pag binasa natin yung highlight, you are God's household. Verse 20. Having been built in the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself, the chief cornerstone. Basahin natin yung highlight. You are God's household and the foundation, Jesus Christ, the chief cornerstone. Kita natin? So welcome sa bagong dating ng mga kaklase natin. Si Chiel, nandito si Chiel Gioneda, welcome. At yung isa pa na dumating. So yan. Pagdating ng verse 21, whole building, holy temple, in whom the whole building being fit together is growing into a holy temple in the Lord. 22. In whom you also are being built together into a dwelling. Yan yung sanctuary. Dwelling of God in the Spirit. So may idea na tayo. You are God's household. The foundation of that household is Jesus Christ, the chief cornerstone. Kasi nung panahon, pag nagtatayo sila ng bahay, isang cornerstone lang doon kukunin lahat ng sukat. So sa ating pananampalataya, lahat na sinasampalataya na natin, nakasukat doon kay Kristo ang kanyang pag-ibig, ang kanyang katwiran at kapangyarihan. So hindi tayo mag-iimbento ng mga interpretation. Doon mismo kay Kristo naka-ground. He is the only foundation. 1 Corinthians chapter 3 verse 11. Punta na naman natin yung 1 Corinthians
chapter 3, verses 9 and 11. We are God's building. Yan yung highlight. Basahin natin lahat. For we are God's fellow workers, you are God's field, God's building. For no one, itong sinabi ko kanina, chapter 3, 1 Corinthians 3, verse 11, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. So lahat ng pananampalataya natin, sinasampalatayanan mo, mula sa Word of God, naka-ground, nakatayo, dyan sa foundation. Sino yan? Si Jesus Christ. My hope is built on nothing less but in Jesus' blood and His righteousness. So ngayon may idea na tayo na niyurakan ng little horn, yung people of God, the body, the temple of God. At syempre hanggang ngayon, dapat malaman natin yung nangyari noon para gagawin na naman niya ng kaaway. Kaya lang noon, patayan talaga. Yung tinatawag na persecution, dark ages. Ngayon, hindi niya na yung papatayin tayo, magtatago-tago sa bundok kasi may papatayan, wala na. Ang program ni Satanas, gagawa siya ng puro religious program na hanggang hindi na natin makita, wala na pala tayo sa Panginoon. Kung mahalata natin sa program, karamihan na-observe ko lang, observation ko lang to mga kapatid. Karamihan ng workshop natin ngayon para sa ministry, ginagawa ng araw ng Sabat. Dati, gagawa sila Wednesday night, prayer midweek, tapos Thursday morning and afternoon, Friday morning and afternoon. Pagka-Sabat, yun ang worship. Ngayon, Sabado na ang workshop, magdi-divide yung mga iba-ibang department at doon sila tuturuan. Yung worship as a whole congregation, nawawala na. Pero observation ko lang yan. Kasi ang tirada ng kaaway dito sa prophecy, Daniel chapter 8 verse 24, he will destroy the people of God wonderfully. Bakit wonderful? Kasi religious program. Hindi niya tayo pag-aawayin, hindi niya tayo, nandyan yan, mga nangyayari yan. Pero yung magagandang program, gagawin talaga sa araw ng Sabat. So hindi natin makikita. Ayun, ang i-detach niya tayo sa pagsamba, pagpuri sa Panginoon. Ang gagawin na program ng kaaway, puro religious, tuturuan tayo paano. Tama yung lahat. Walang problema doon, paano turuan tayo sa ministry. Pero gagawin yan sa araw na ng Sabat. Okay? Anyway, patuloy tayo. 1 Corinthians 3:16, hindi nyo ba alam na kayo ay templo ng Diyos? Tingnan natin mga kapatid ha. Hello Kuya Pipes. Magandang umaga dyan sa New York. Good morning. Good morning. Oo. Kanina pa kayo nag-umpisa? Oo. 7:30. Oo. Actually, nag-umpisa ng 7:30 yung music. Bali, umpisa ko lang mga 10 minutes ago. Cool ako. Thank you. Okay. Good morning. Good evening mga kapatid. Okay, meron tayong mga bagong kaklase, Kuya Pipes. Oo. Ngayon, sabi ni Pablo dito, hindi nyo ba alam mga kapatid na kayo ang inyong sarili ay templo ng Diyos? Grabe, templo ng Diyos. Ngayon, buuin natin yung verse kasi ginagamit ito na verse laging sa health lecture. Pero itong last part, hindi masyado nabibigyan ng diin. Kaya maraming tao, maraming mga kapatid na naghihintay pa ng banal na espiritu. Tingnan natin, basahin natin. Pahintulutan natin yung word of God mag-sink in sa mind natin. Kasi hindi natin naririnig ito lagi. Tapos pag narinig natin, kahit nakita na natin sa Bible, meron siyang resistance na parang hindi siya totoo. Tingnan nyo. Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst. Yung Espiritu daw ng Panginoon, ang Espiritu ng Diyos, ay nananahan sa gitna natin. Hindi tayo pwede mag-Bible study, mag-worship, o anumang gagawin natin sa Panginoon na walang Holy Spirit. Kaya yan ang isa sa mga hadlang na hindi natin alam, confused pala tayo kung nandyan na yung Holy Spirit o wala pa.
Pero karamihan, naghihintay ng Holy Spirit yung buhos ng huling ulan. Sa Bible yung ulan, anyway, kung may tanong kayo mamaya, sa Bible ang ulan ay Word of God message. Sino magbubuhos nun? Ang Banal na Espiritu. Hindi ang Banal na Espiritu ang ibubuhos. Tingnan natin itong susunod. Chapter 3, verse 17. If anyone destroy God's temple, sino yung temple ni God? Tayo. If anyone destroy God's temple, God will destroy him. Why? For God's temple is holy. Ano daw ang templo ng Diyos? Banal. Ano yung templo niyan? And you are that temple. Wala na ibang pinakamaliwanag pa mga kapatid kung ano tayo sa Diyos at saan siya nakatira, saan siya nananahan. Maganda, di ba mga kapatid? Kaya lang, nasanay tayo na pinagtuturuan tayo mag-pray na hintayin natin yung buhos ng ulan-ulan, yung Holy Spirit. Anyway, so yan. Tayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Tingnan natin dito sa isang translation, New Living Translation. Don't you realize that all of you together are the temple of God and that the Spirit of God nasaan? Lives in you. God will bring ruin upon anyone who ruins this temple, for God's temple is holy, and you, Christians, are that temple. Kaya, sabi ni Pablo dito sa chapter 3 ng 1 Corinthians, bakit ganito ang mindset nyo? Hindi ba kayo makamundo? Ang term ni Paul dito ng makamundo, parang babes in Christ, believer na sila. Pero yung lifestyle nila, parang sa sanlibutan pa rin. So sabi ni Pablo, gatas pa rin ang pwede ko. After 10 years na nag-preach si Paul doon sa Corinth, umalis na siya, yan ang naging lifestyle pa rin ng mga believers. I give you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. Hindi sila ready ng heavy meat na word of God. So yun ang sabi niya, you are still worldly, for since there is jealousy and quarreling among you. And are you not worldly? You are not acting like mere humans. So yan ang naging sitwasyon doon sa Corinth, mga kapatid. For when one says, I follow you, yan palang division sa church. Pag maranasan natin yan na nagdi-divide ng leadership, I follow Paul, for Apollos. Sign pala yan na believers na tayo, pero babes in Christ pa rin. So what after all is Apollos? And what is Paul? Si Paul dito nagsasalita, pero discard niya yung sarili niya na kung ano man ang meron si Apollos o si Paul. Only servants through whom came to believe as the Lord has assigned to each his task. Ako ang nagtanim ng buto, si Apollos ang nagtubig, ngunit ang Diyos ang nagpapalaki. Yan. So yan ang sa chapter 3, verses 1 to 6. Pagdating dito sa chapter 6, verse 9, hindi nyo ba alam, inulit na naman niya, hindi nyo ba alam na ang inyong mga katawan ay tahanan ng Espiritu ng Diyos na nasaan? Don't you know that your body is a sanctuary, dwelling, temple ng Holy Spirit? Nasaan ang Holy Spirit? Who is in you? Whom you have from God. You are not your own. Kaya nga sa health message, health lecture, pinaiingatan ang katawan natin dahil templo nga daw ito ng Banal na Espiritu. Praise the Lord for that. Kaya lang hindi dito nabibigyan ng emphasis yung Banal na Espiritu na nasa inyo. Nandun kami sa Bohol noong 2024. May report dumating sa CBC sa conference na meron daw pumupunta rito. Kasama ko yan si Kuya Piper doon sa Bohol. Meron daw nagtuturo ng hindi tama. So kinausap yung president doon, si Pastor Nogra, Charles Nogra. Siya yung president that time.
Na-correct na si Brother Epi pala ay hindi offshoot. Mahirap mga kapatid pag hindi natin nakikita ng buo yung Word of God. Lagi lang natin naririnig, hindi natin na-check. Kaya nga itong Bible study natin mga kapatid, ini-encourage talaga natin na titingnan nyo yung context, pretext, yung whole passage sa lahat ng mga verses na ginagamit dito. Okay. Ngayon, tingnan nyo ito. Christ and the body. Si Jesus yung ulo, tayo yung body. God placed all things under His feet, yung just si Jesus, and appointed Him to be the head over everything for the church, which is His body. So itong body natin, templo niya, ito yung katawan din niya. The fullness of Him who fills everything in every way. Ephesians chapter 1, 22 to 23. So Christ is the head and the church is the body. Tingnan natin itong Ephesians. Ephesians chapter 4 verse 15. But speaking the truth in love. Mahalaga ito mga kapatid na kahit totoo yung sasabihin natin, kailangan nakaground ito sa pag-ibig ng Diyos. Kasi kung minsan sarcastic tayo, dogmatic yung mga approach natin. Salit na lalo napapalapit. Yung marami, kung minsan more on debate ang orientation natin pag-share ng gospel instead of telling the truth in love. May grow up into Him all things which is the head, even Christ. So sinong head? Si Christ. For in Him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself in love, as each part does it works. Verse 16. Nakita natin mga kapatid? Ephesians 5:23 and 24. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, His body. Maliwanag si Paul, no? Maliwanag yung Bible. Of which He is the Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Tuloy natin. Christ is the head of the church, His body. Verse 31. Therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. Verse 31 yan. Pagdating ng verse 2, sabi niya, itong pag-asawa ng lalaki at babae, this mystery is great. Misteryo talaga yung pag-asawa. Pero, binanggit yun ni Pablo para ma-connect niya yung relasyon ni Kristo at ang Iglesia. But I speak with regard to Christ and the church. So may idea na tayo ano yung body, ano yung templo, holy temple na niyurakan ng little horn. But Christ as the Son over His own house, whose house we are, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm to the end. So we are His house. We are His temple, His holy temple. Kaya pagkanta natin, the Lord is in His holy temple, hindi yung tumutukoy na nasa building. Kung hindi, nasa bawat isa sa atin na sumasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Example nito, nung inuusig ni Saul na naging Paul, yung bayan ng Diyos sa daan ng Damascus, meron siya narinig. Ano? Nahulog siya at narinig yung tinig. Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Why are you persecuting me? Persecuting and oppressing me sa Amplified Bible. Sabi ni Pablo, sino ka, Panginoon? And he answered, ako si Jesus na iyong inuusig. Paano di ba umakyat na si Jesus sa langit? Paano inuusig ni Saul si Jesus? Kasi nga, yung iglesia, yan yung katawan ni Jesus dito sa lupa. Kaya connected. Pag ginalaw mo yung church, the body of Christ, ginagalaw mo si Jesus kasi siya yung ulo. Tingnan natin dito sa Hebrews chapter 12 verse 22. But you have come to Mount Zion and the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to the myriads of angels. Verse 22, verse 23. To the general assembly
and the church of the firstborn who are enrolled in heaven. Tingnan niyo mga kapatid, dito, hindi lang pala tayo church, hindi lang tayo body. Kung hindi yung ating mga pangalan ay naisulat na sa langit. Church of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect. Nakita natin dito yung si Father, nandito si Jesus, nandito yung Holy Spirit. Ulitin natin. Sino tinutukoy dito? The living God. Tapos, the firstborn. Sinong firstborn? Si Jesus Christ. Tapos nandiyan yung Spirit. And to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the sprinkled blood, which speaks better than the blood of Abel. So dito nakita natin yung church enrolled in heaven. Kasi kumisan may babaptized, sasabihin ng nag-officiate ng baptism, ngayon isinulat ng pangalan. Hindi tayo isinulat ng pangalan nung nabaptize tayo. Sinulat ang ating pangalan nung si Jesus nandun sa cross. Kasi nakahula na yan sa Old Testament. I engrave you in the palm of my hand. At nung napako si Jesus sa cross, doon niya isinulat ang ating mga pangalan. Behold, kasi yung mga disciples, parang naano sila na may power ba sila o wala. Hindi sila makapagpalabas ng masasamang espiritu. So binigyan sila ng Panginoon. Tuwang-tuwa sila. Sabi ni Jesus, behold, I have given you authority to tread on snakes and scorpions over all the power of the enemy. Nothing will harm you. Nevertheless, sa verse 20, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice. Ito pala yung ikagagalak natin bilang mga manggagawa at mananampalataya bilang templo ng Diyos. Rejoice that your names are written in heaven. Sino nakaka-memorize sa inyo ng Philippians 4:4? Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. Pag binasa niyo yung verse 3, Philippians chapter 4 verse 3, makikita niyo na tinutukoy ni Pablo dyan yung mga kasama niya sa gawain na naisulat na rin ang pangalan doon sa langit. Ano? Kaya mga kapatid, mahalaga na maintindihan natin, malaman natin na tayo ang templo ng Diyos. Banal tayo na dako ng Diyos na pinagtatahanan ng banal na Espiritu. So what is the church? The temple, the sanctuary? Is the church on earth connected to Christ in the heavenly sanctuary. Okay mga kapatid, ngayon, ayan. Yan yung pag-aaralan natin next week. No? Part 2. Magkakaroon tayo ng part 2 sa ating study. Ngayon, bago tayo mag-end, binigyan na ni Pablo ng warning ang mga taga-Thessalonians. 2 Thessalonians 2:1-4. Now I beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together in Him. Kasi nakafocus sila dito sa Thessalonians, nakafocus sila darating na si Jesus. So wala na silang ginagawa. Sabi niya, madali kayong mauga ang inyong mga isipan. Huwag kayong mauga ang inyong mga isipan na kahit sa magitan ng Espiritu o ng salita o ng mga sulat galing sa amin. Habang napapalapit na ang panahon ng pagdating ng ating Panginoon Hesus. Huwag ganun, sabi ni Pablo. Bakit? Sabi niya, let no man deceive you by any means. Kahit anong mangyari, anong bagay. Dahil yung araw na yan, hindi yan darating maliban na merong tinatawag na falling away. Falling away yan from the pure, unadulterated, apostolic, non-commercialized gospel. Falling away. Meron talaga ang aalis sa katotohanan. Gagawin ng ibang gospel para siyang gospel pero hindi yung pure gospel. And the man of sin be revealed, the son of perdition, who opposes and exalted himself. Di ba yung sa verse 11, he exalted himself to the prince of the host, Jesus Christ.
So he exalted himself above all that is called God or that is worship, so that he is as God sitteth in, saan siya uupo? The temple of God, showing himself that he is God. So yan ang pakaingatan natin mga kapatid. Pag sinabing uupo sa templo ng Diyos, hindi yan uupo na nakaposisyon ng nakaupo kagaya ko ngayon. Kung hindi, siya yung mga siwa. Kagaya ng mga kandidato nanalo, dati tumatakbo sila, they're running for that position, governor or presidency. Ngayon, pag nanalo na sila, uupo na sila. Yan ang gagawin ng man of sin. Aalisin niya yung original, atake niya yung place of the sanctuary, the everlasting, the daily, the message, the everlasting gospel, everlasting covenant, niyurakan niya. Kaya for 1,260 years, dark ages, walang Bible study. He opposed himself, exalting himself above that is called God. Tapos, tuturuan niya na siya yung God at siya ay uupo saan? Sa templo ng Diyos. At ipapakilala niya yung sarili niya na siya ang Diyos. So yun ang iingatan natin mga kapatid. So in conclusion, tayo ng mga nananampalataya, tumanggap, tayo yung templo ng Diyos. Ang tatanong, paano yung mga hindi pa tumanggap? Kasi hindi nila alam. Yun ang mensahe natin. The everlasting gospel has to be preached in all the world para pag narinig nila ito, meron silang choice na tumanggap o hindi. Anong tatanggapin nila? Ang katotohanan, nalinalang sila ng Panginoon, nahulog sa kasalanan, iniligtas, at ginawa ng Diyos na templo para gamitin sa ikatatapos ng kanyang banal na gawain. Anong banal na gawain? The everlasting gospel, the good news of salvation. Upang yung mga tao na tumanggap nito, makarinig na meron na pala silang tiyak na kaligtasan, mamumuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos, yan yung sanctification, and by the grace of God, through the power of the Holy Spirit, mananatili hanggang sa wakas, magiging maluwalhati yung pagsalubong ng pangalawang pagdating ng ating Panginoon Hesus. Dito natatapos ang ating first part ng Holy Place. Okay mga kapatid, ang pagpapala at liwanag ng langit ang patuloy natin na maranasan sa ating pag-aaral. Patuloy tayong magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos. Higit sa lahat ito mga prophecy, kasi ito yung foundation kung ano yung nangyayari ngayon ng mga gera-gera. Makikita natin yan sa chapter 11, verses 40 to 45. Sa ngayon, pinag-aaralan natin yung foundation, paano inaatake ng little horn yung bayan ng Diyos. Okay? God bless everyone. Part Ronnie? Yan, thank you. So, Ipisa, isang napakaganda at napakalinaw na presentation. Akin pong tinayahan po natin po makasama dito sa platform. Kung kayo po ay may po mga katanungan, ay pwede po kayong magbukas ng inyong Zoom at inyo pong lahat ng inyong pong tanong. Pero habang ating pong hinaantay po yung mga tanong po ninyo, ay meron po isang pong tanong dito, Pastor. Inyo pong nabanggit po kanina, Pastor, doon sa 1 Corinthians chapter 6, verses 19, na sabi po doon, o hindi ba ganyan nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa at tinanggap niyo sa loob at tinanggap niyo sa Diyos at hindi kayo ang sa inyo sarili? Tayo po niya dito, ano po niya dito? Ano po yung paraan para maging sensitibo tayo sa presensya ng banal na Espiritu? Anong paraan para maging sensitibo tayo sa banal na Espiritu? Number one, tanggapin natin ang katotohanan na ang banal na Espiritu mismo talaga ay nananahan sa atin. Okay? So dahil nananahan sa atin ang banal na Espiritu, yung puso natin, yung budhi natin, yung isipan natin, yung mindset natin, lagi tayong umaasa doon sa salita ng Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, abide in me. Tapos abide in my word. Laging kasama yung abide in me, tsaka yung word. Sino ngayon ang magko-connect sa atin doon sa word of God? Siyempre yung Holy Spirit. So para maging sensitive tayo sa leading ng Holy Spirit, lagi tayong nagbabasa, nag-aaral ng Word of God. Example, kaya ina-accuse tayo ng ating doctrine ng 1844 kasi nga ang presentation natin ng pumasok si Jesus sa from holy place to most holy place, tapos sinasabi na sa Bible. Kasi hindi tama, nagagalit ka agad tayo kasi sabihin hindi sila naniniwala. So mas maganda
na nag-aaral tayo at ang banal na espiritu ay tayo ay pinapalago sa biyaya at karunungan ng ating Panginoon Hesus. So ilalagay natin sa context para yung ating presentation hindi lang tinuturo ng ating denomination, kung hindi yung bilang denomination na tinatag ng Diyos, biblical based talaga yung ating tinuturo sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ano? Kaya kung minsan may mga narinig tayo na bago kasi hindi natin binabasa dati. Yan. Yon part, Rani. Ayan, thank you, Part. May follow-up na question po siya, Pastor. Sabi niya po dito, paano po natin mapanatili ang kabanalan ng templo ng Diyos sa ating isipan, sa ating puso, ating pamumuhay? Ang ganda niyan, ano? Paano natin mapanatili Ang kabanalan ng templo ng kabanalan? templo. Basahin siguro natin yung John 17:17. Yan yung sinabi ng si Jesus mismo ito. Pagkatapos nito ay si Kuya Pepper yata may i-comment o karagdagan. John Yes. 17:17. Sabi po dito, pakabanalin ninyo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Yan. So paano tayo maging manatili sa kabanalan? Doon sa Word of God. At sino yung Word of God? Ang salita ng Diyos. Sino ang salita ng Diyos? Si Jesus. Sino magdadala sa atin kay Jesus? Ang Holy Spirit. Kaya hindi pwedeng walang Holy Spirit. Pero yung power lang yung Holy Spirit, hangin-hangin. Okay? So yan, ang magpapanatiling kabanalan sa atin bilang templo ay yung Word of God. May sasabihin niya si Kuya Pipes, Patrani, kita mo ba? Kuya Pipes? Oo, dalawang points. Actually, tanong. Yung number 1, di ba pinopromulgate natin yung 3 angels message? Ang subject natin ngayon, Holy Spirit. Paano natin makikita yung Holy Spirit dun sa 3 angels message? Ang ganda ng tanong niyan, Kuya Pipes. Baka alam mo na rin yung answer, pwede mo na ibagi. Kasi yung ating nakita ko naman talaga. Alam ko rin. Alam mo rin. Kasi ang ating pag-present ng 3 angels message, humihinto tayo sa verse 12. Hindi natin itinutuloy yung verse 13. Nandun yung verse 13 nandun yung Holy Spirit sa verse 13. Sabi, hindi talaga pwedeng nabuo yung 3 angels message na wala yung Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit ang magpapaunawa sa atin ng lahat eh. Yung bakit naging everlasting yung gospel, bakit natalo yung Babylon, at bakit meron tayong choice na hindi tayo pwedeng nasa gitna, either we are for Christ or against Christ. Diba? Na verse 12, hinammer yung verse 12 na nakakapit do sa verse 6. Here is the patience of the saints. Tapos doon sa verse 13, doon binanggit yung Holy Spirit. Amen. Tapos, doon naman sa ito, meron ako struggle dito. Ewan ko, baka merong ibang point. Yun lang yung nakita ko. Kasi humihinto tayo lagi sa verse 12. Hindi natin itinutuloy yung verse 13. Pero lagi nating champion tayo pagdating sa 6-12. Makakalimutan natin yung Holy Spirit. Kaya siguro, from here on, going forward, lagi nating isama na meron talagang gawain yung Holy Spirit. Amen. Siya ipapaunawa sa atin ng 3 angels message, di ba? Yung pangalawa, yung sa Luke 10 na binanggit mo, yung 70. Kasama ba si Judas originally do sa listed do sa Luke chapter 10 verse 20 na yung pangalan niya nando sa yung rejoice that your names are written in the book of life ba yun? Kasama ba si Judas doon? Controversial kasi yung subject na yan. Ang binanggit daw dyan 70 lang, pero kung binanggit doon yung 70, si Judas hindi kasama sa original. Yung pangalan niya hindi nakasulat. Paano natin iuunawa ito?
Siguro pag-aaralan natin yan. Pero in the context sa gawain ng Panginoon na worldwide yung gawain niya sa Romans chapter 5 na kung paano tayo nagkasala, nahulog sa kasalanan at natulad sa kamatayan sa isang tao, doon kay Kristo. Mm. Papasok lang kasi dyan yung freedom of choice. Kasi hindi pwedeng hindi na nakasulat si Judas kaya ganun nangyari. Mangyari niyan, Mm. scripted ang Panginoon. So wala na tayong freedom of choice. Mm. Magiging tama yung doktrina ng Calvinist. Mm. So kasama talaga si Judas doon. Pero meron nga tayong pag-aaral na pwedeng mawala pala yung pangalan natin sa langit. Ayun ang Pwedeng maganda. mawala. Oo. Ta- Pero tama. pagdating sa nung sinabi ng Panginoon, nakasulat na inyong pangalan, kasama dyan lahat tayo, kahit sino, kahit mga atheista. Actually, kung basahin nga natin yung verse 3 ng Philippians chapter 4 verse 3, binabanggit niya yung mga pangalan ng naisulat na sa aklat ng buhay. Mm. Hmm. So, So hindi talagang, pwedeng talagang all-inclusive ang Panginoon. inclusive talagang Panginoon. Kasi pag hindi niya sinulat si Judas na hindi kasama doon, merong tendency na may mag-iisip ang tao, baka hindi rin ako kasama doon. Mm. So ma-distort na naman yung good news to all. Kaya nga everlasting gospel to all that dwells upon the earth, mula yung kay Adam hanggang sa huling henerasyon bago dumating si Jesus. Maganda. Maganda. Yan ang Holy Spirit talaga. Tsaka yung yung three angels message, hindi siya puro message. Magbubunga nga yan. Yung bunga sa verse 12. Mm. Tapos ipapahayag nga ng banal na espiritu. Mm. Pagkatapos niyan, magkakaroon na siya ng harvest. Oo. Doon sa 14 and on. Yung harvest na yun, dalawang harvest yun. Mm. Dalawang hinog sa gospel, tsaka hinog sa rejection. Mm. Diba? Walang So, middle. pag binasa mo yung buong chapter, maganda. Kaya meron tayong series niyan eh. The three angels message, the fruits of the message, and the harvest. Mm. Maganda. Thank you. Amen. Big Ninong, Pastor, meron pa pong isang pahabol po dito. Kasi nabanggit niya raw po kanina, ito po nga huling ulan. At sabi niya po dito, pakilinaw po kung kasi marami po binabanggit ang huling ulan ay ang Holy Spirit. Pwede na po bang pakilinaw? Kasi nabanggit niyo po kanina, ito po ay Word of God. Okay, basahin natin na Deuteronomy chapter 32 verse 2. Deuteronomy 32 verse 2. Tayo po dito, ang aking aral ay papatak na parang ulan. Ang aking salita ay bababa na parang hamog. Gaya ng ambon na malambot na damo at gaya ng mahinang ambon na gugulayin. Diyan, hindi ko alam sa Tagalog, hinihahambing ba yan? Hambing? Kinoconnect? Oo. Kinoconnect ng Panginoon ang kanyang salita, ang kanyang mensahe. So yung ulan ay talagang mensahe yan. Kagaya ng Day of Pentecost, bakit effective yung preaching nila? Kasi yun ang day, yun ang 50th year nung sinabi ni Jesus, not many days from now, bago siya umakyat ng langit. Kaya yung Pentecost, yun yung 50 days after ng resurrection niya, binuhos ang banal na espiritu. So nandun yung power ng preaching. So nandyan yung message, nandyan yung presensya ng banal na espiritu, siya yung gumagawa, nagbibigay ng authority dun sa message para ma-prick yung mga puso ng mga nakikinig at nagkakaroon ng understanding. Ngayon, dito, kahit saan tayo pumunta, sa Bible, talagang ang ulan, nakaugnay yan sa salita ng Diyos. Pwede pabasa ng Isaiah 55 verse 10? Isaiah Actually, 10 and 11. Isaiah 55, 10 and 11. 55, 10 and 11. Isaiah 55:10. Sapagkat kung paanong ang ulan ay lumagpak at ang mga niebe ay mula sa langit, ay hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa at pinagsisibulan at pinatutubuan ng halaman at nagbibigay ng binhi sa mga hasik at pagkain ng mga ngain. Verse
Sapagkat 11. kayo, 11. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin ng walang bunga, kundi gaganap at ng kinalulugdan ko at iginhawa sa mga bagay na aking pinagsuguan. Yan. So kinokonek ng Panginoon talaga ang kanyang salita. Yan ang ulan. Magpuproduce. Pero sino magdadala ng mensaheng yan? Yan yung binanggit ni Kuya Piper na hindi tayo puro message. Nandyan talaga yung Holy Spirit. So Holy Spirit, binigay na sa atin. Nandito sa atin nananahan. Pag hindi natin tinanggap yung katotohanan na yan, puro mga good advice yung ating magiging message sa mga tao. Pag good advice, wala siyang kapangyarihan mag-convert. Matutuwa yung mga tao, ang ganda ng mensahe. Pero walang friction sa puso na ako ay makasalanan. Kailangan kong tagapagligtas ang katwiran ng Panginoon. Yun ang message ng three angels na dinadala ng Holy Spirit sa atin. Pwede ko makaredag, Pastor. Go ahead, go ahead. Sino yun? Brother Techno. Si Loin to, Pastor. Iba lumabas sa pangalan. Ha? Si Luino to. Iba lang lumabas sa pangalan. Okay. Go ahead. Brother Lueno, go ahead. Nabasa ko yung kay Ellen G. White, Pastor. Yung literally is a message na to activate the Holy Spirit or bigyan ta ng kalaman gaano kaparante ang Holy Spirit. Kasi yung si Jesus Christ, nagkatawang taong makasalan katulad natin, ang nagbigay sa kanya ng righteousness is the Holy Spirit. Di ba? Nang nabautismuhan siya, he was filled with the Holy Spirit. And he was sent the Holy Spirit to the wilderness to be tested. Di ba? Dala siya ang Holy Spirit nagdala sa kanya doon sa wilderness para i-test siya. Natalo si Satanas. Because through the Holy Spirit. Kasi yan ang Holy Spirit na nagbigay ng katarungan ni si Kristo. Yan din ang Holy Spirit ibigay sa atin, nagbigay ng katarungan sa atin. Na yan ang sa buhay ni Kristo. Yan mangyari din sa buhay natin. Correct. Pero Kahit bago yung mo na yan, tagumpay tanggapin niya- mo na pero bago mo na yung bigyan ng Holy Spirit, tanggapin mo na itong kamatayan ni Kristo para mabigay yung Holy Spirit kasi process yan eh. Hindi, So, yan po ang nakuha ko. ganito yon, Brother Lowen. Sino magbibigay sa atin ng mensahe ng katotohanan ng cross ni Kristo? Diba Holy Spirit din? Lahat ito ay activity ng Holy Spirit. Yung sa atin ay reaction niya lagi. Kasi sa activate ganang, parang ganun. sa ganang ating sarili, hindi natin Knowledge. yung worldly mind, yung unconverted mind, hindi yan, ang message ng cross ay foolishness. Pero through the working of the Holy Spirit na siya magko-convert sa atin. Kasi ang unang gagawa na mag-convert sa atin, ang Holy Spirit eh. Sabi ni Jesus, pwede pa basa ng John chapter 16, verse 8. What I mean, Pastor, is, nandiyan ang Holy Spirit, pero yung kaalaman na siya palang bigay ng katarungan sa atin na binigay ka Kristo, Siya, oo. bali ang process is, tanggapin mo na yung kuan para lalong nabigay ka ng kaalaman na yun pala ang kuan. Kasi parang sa yung kung mali, kasi anong process. Kasi hindi mo pa nakibigyan ng importansya na siya pala ang magbigay ng kuan, ng righteousness sa atin. Niya yung binigay niya kay Kristo. At ibigay din sa atin ni Kristo yan. Kaya nga, Parang ganun. yun ang pwedeng pabasa ng John 16, verse 8, tsaka 8. verse 13. John 16 verse 8. At siya, pagparito niya, ay kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. Pagpunta niya, kailan niya pumunta? Noong 50 days, ng Pentecost. Doon na nag-umpisa yung official work ng Holy Spirit worldwide. Tapos anong gagawin niya sa verse 13? Ngayon may kung siya, ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi sa salita nang mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ay kanyang sasalitain, at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Verse 14. Verse 14. Bibaratiin ninyo ako sapagkat kukuha siya na nasa akin at sa inyo ipapapagay. So yung Holy Spirit kukuha kay Kristo at ipapahayag sa atin. So lahat ng experience ni Jesus is through the power of the Holy Spirit. Ngayon nung na-produce yung kay Jesus sa buhay ni Jesus,
kung ano yung righteousness ni Jesus na na-produce sa kanya, yun din ang dadalhin na ng banal na Espiritu sa atin. Mm. Dati, experience ni Jesus yon. Yung Ah. experience ni Jesus, naging mensahe na sa atin ngayon. So ngayon, sa Experience din pamamagitan ng... Go ahead. Sino yung ulan, Pastor? Yung ulan, yan yung mensahe. Mm. Nadala sa atin ng banal na Espiritu. So ang hindi mismo, ibubuhos, yung message, ipapakita sa atin. Iko-convict tayo ng Holy Spirit na ito yung message, si Jesus yung message. Tapos pag Pero preach, go ahead. pero pastor, nung tagal na nagsama yung mga disciples, mga 2.5 years ba yun? Walang nagbago sa kanila. Pero nung day of Pentecost, saka pa nagbago sila. Ibig sabihin ng panahon ng kasama sa Kristo, walang Holy Spirit sa kanila noon, yung mga disipulo na yun, o meron na, pero bakit nag-activate Nandun- pa doon sa Pentecost? Parang ganoon Nandun- din sa atin siguro, di ba? Oo, nandun yung Holy Spirit. Pero hindi Hindi pa pa siya malakas. Oo. Hindi pa siya kagaya ng halimbawa yung mga baliliit na bata, meron na silang paa, meron silang mga kamay. Halimbawa, paa yung maliit na bata, hindi kagad siya makapaglakad. Ano? So yung mga disciples, ang sabi nga ni Pablo sa Corinth, believers na sila, pero they're still babes in Christ. Pero nung nakita na nila yung cross, tapos nung na-resurrect na si Jesus Christ, bago pa binigay yung banal na Espiritu sa ika-50th, nandun yung presence ng Holy Spirit kasi hindi sila pwede magsama-sama na walang Holy Spirit eh. Alam mo naman yan, araw-araw meron silang argument. Ano ang issue nila sa araw-araw ng mga disciples? Who will be the prime minister? Who will be the greatest in heaven? Yan ang diskusyon nila araw-araw. Pero nung nakita nila yung death ni Jesus Christ tsaka glorious resurrection at binigyan sila ng warning, maghintay kayo doon sa upper room. Nandun yung presence ng Holy Spirit. Pero si Jesus pa ang sinusunod nila. Pag akyat ni Jesus sa langit, doon na na-empower sila ng yung ginawa ni Jesus dito sa mundo, naging mensahe na ngayon. Ano? Naging mensahe na. So pag preach nila doon ang activity ni Jesus, you crucified Him, the Son of God, Holy Spirit ang nagbigay ng power ng message. Nung narinig ng mga tao, their hearts were pricked. So, ibig ba sabihin, pastor, na sa atin din, nandyan ng Holy Spirit, pero hindi pa natin nabigyan ng importansya kasi hindi pa natin nadinig yung tawag to yung hindi pa nabigyan sa lettering or yung righteousness by faith kasi yung lettering kasi mensahe yun ng righteousness by faith na i-activate na the importance Oo. of the Spirit, no? Ito yung work niya. So ibig sabihin yung panahon na hindi pa natin nakuha ng lettering, yung parang kuan lang, konsensya lang siya na wag mong ganyan, pero yung importance na para maging hindi na tayo galit na sa kasalanan, ayaw natin sa kasalanan, hindi pa ganun kalakas dahil wala pa yung lettering na o di pa natin intindihan yung work of the Holy Spirit o importance of the Holy Spirit. Parang ganun siguro, no? Oh, ang nangyari kasi niyan, binigyan na talaga tayo ng message kaya nga meron tayong tinatawag na Advent message. Pero tayo as a church, as a people, ayaw natin pakinggan yung message. Yan ang problema ng Diyos mula pa sa literal Israel tsaka ngayon sa spiritual Israel. My people are destroyed because of lack of knowledge, because they reject knowledge. Ayaw natin talaga makinig kahit nandyan na. Anyway, Brother Piper, go ahead. Thank you, Brother Lowen. Sa pagkaunawa ko, yung Holy Spirit, naging very effective yung kanyang gawain sang-ayon doon sa pangako ng Panginoon. Nung ma-fulfill na ng Panginoon yung full gospel, habang hindi pa siya namamatay, ano yung isi-share ng Holy Spirit sa atin? Hindi pa siya lubusang Di pa tapos ang gawain. hahayag yung kanyang tagumpay sa kasalanan at saka sa kamatayan. So naging very effective yon, lalo na nung umakyat siya. Kasi umakyat na siya eh. Nung umakyat na ang Panginoon, kumakatawa na siya para sa atin. Kaya nga siya yung ulo, tayo yung katawan. Dala niya tayo. Ngayon, yun ang ibinabahagi ng Holy Spirit, di ba? Of righteousness, of sin. He will convict the world of sin, of righteousness, and of judgment, di ba? Lahat yun naging gawain ng Holy Spirit. At yun pa rin ang gawain ngayon. Lahat yun nakakapit doon sa ginawa ng Panginoon. Wala naman ikukwento ang Holy Spirit kundi yung Panginoon eh. Yun ang sinabi rin ng Panginoon sa Kristo. At totoo lahat yun nangyayari na yun. So,
talagang tayo na pinananahanan ng Holy Spirit, isa lang ang pwede nating gawin, mag-rejoice. Wala na. Pero siyempre, habang nagre-rejoice tayo, totoo ba nagre-rejoice tayo? Nagre-rejoice tayo ng totoo kung sinishare natin yung ating pagiging joyful. Pero kung hindi tayo nagsishare sarili natin, magiging spiritually obese tayo, alam niyo naman yung spiritually obese, ang dating niyan lukewarm. May overcoming na kailangan nating pagtagumpayan, mga kapatid. Yun lang. Amen. Thank you, Kuya Pipes. Welcome, Brother Jong. Tsaka pala si, Amen, si amen. Marcin Beyas. Tsaka si Shiel Juneda. Anyway, yung techno si Brother Lowy yan. Brother Ronnie, ano pa? Salamat sa mga sharing, Brother Lowen, Kuya Pipes. Baka yung iba, baka gusto din mag-share. Oo nga, baka mayroon pa pong gusto mag-share po mga kapatid. Kayo po ay pwedeng magbukas ng inyo pong mic dyan. Actually, yan din ang struggle nung araw eh. Paano kung ikakapit o kaya pauunawa yung gawain ng Holy Spirit. Parang tuloy ang naiisip ko, talaga bang yung Holy Spirit na sa akin? Yun ang naging struggle ko nung araw. Pero salamat din sa Holy Spirit, siya rin ang nagpaunawa sa akin. Sabihin, talagang saga ng aking sarili, talagang wala akong kakayanan. Kailangan ko siya. Yun lang po. Amen. Yan na yung sinabi ni Jesus na maliwanag. Gagabayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Anong katotohanan yon? Yung ginawa ni Kristo, yung ginampanan niya para sa ating kaligtasan. His birth, life, death, resurrection. Yan, thank Pero- you po. Ano pa ba? Kuha na Yeah. isa na lang. O, isa na lang, Brother Lowen. Sinong nagabay nila ni Moses at saka ni Enoch na hindi pa naman tapos yung gospel, hindi pa nangyari ang gospel? Di ba Holy Spirit din po? Okay. Siguro. Ang Holy Spirit, Kasi ayon kay Kuya Piper, dapat matapos mo na ang gospel. Pero wala pa nangyaring gospel ng panahon na yun eh. So ano naman ang sequence dyan sa Old Testament? Sa New Malaki- Testament pwede, pero sa Old. palagay ko ang ibig sabihin ni Kuya Piper, yung power ng message kasi worldwide. Yung gawain noon, Okay. doon lang siya sa Jerusalem. oo, doon yung part na yon. Kagaya niyan, nung sabi ni Moses, Panginoon, papatayin na ako ng mga taong ito. Sabi ng Panginoon, tatayo ako sa bato. Si Father yon. Sino yung bato na sumunod sa kanila? Si Jesus. At pag pinalo ni Moses yung bato, lalabas ang tubig. Ano yung tubig? Yan yung Holy Spirit. Pag pinag-aralan natin kahit sa throne of God, yung dumadaloy, Revelation 22, verse 1, yung rivers. Crystal. Oo. Yan yung Holy Spirit. Nandyan yung Holy Spirit, pero ang function nila, kaya kung minsan nako-confuse yung doctrine ng dispensation kasi para siyang totoo, pero actually, ang working talaga, kanya-kanyang work. Kanya-kanyang role. Ang Panginoon ang kagaya niyan, ang Panginoon ang may authority na palayain yung bayan ng Diyos. Tapos kailangan nila para maging malaya sila si Jesus. Tapos para maging totoo yung ginawa ni Jesus, nandiyan yung Holy Spirit. So nandiyan na yung Holy Spirit pero hindi pa worldwide yung gawain niya. Kasi wala pa nga ginawa si Jesus. Yung sa Old Testament, Piling tao lang. Basahin natin yung sa Old Testament. Dagdag din ako mamaya. Basahin natin yung Acts chapter 7. Acts chapter 7, verse 51. Patroni. Acts 7:51, sabi po dito. Si Stephen ito nag-message doon sa mga magbabato sa kanya ng mga Hudyo. Go ahead. Kayong matitigas ang ulo at dituli ang puso't mga tainga. Kayo laging nagsisalangsang
sa Espiritu Santo. Kung ano ang ginagawa ng inyong mga magulang, ay gayon din naman ang ginagawa ninyo. Yan. So yung ginawa ng magulang nila, ibig sabihin yung mga doon panahon ni Moises, anong sinasalangsang nila? Anong rene-reject nila? Holy Spirit. Holy Spirit. Oh, tapos si Stephen, nagsesermon siya ngayon, he is full of Holy Spirit. Anong ginawa ng mga tao? Binato siya. So, nandun yung choice na kahit alam nila yung katotohanan, kaya willful and deliberate na ginawa nila nung 34 AD na as a nation, alam na nila yung katotohanan through the glorious resurrection of Jesus Christ, kinumbikta sila ng Holy Spirit. Pero, rineject para nila by stoning Stephen. Pero, nandun ang message ni Stephen, you always reject the Holy Spirit like your fathers did in the wilderness. So, nandiyan yung Holy Spirit. Pero ang function niya na worldwide, doon nag-umpisa ng Pentecost. Kaya nga, bago pa nag-preach yung mga disciples, united na sila doon sa upper room. Diba? Siguro, So, nandun- siguro pasok kaya siguro nireject na pasok kasi sa greed, sa power, tsaka sa money. Kasi ang Pharisees, sila ang may control doon sa business sa tabernacle, di ba? Yung hindi ka makadala ng goat, dapat bibili ka sa kanila para yun ang i-offer. Kaya Gusto nga. nila yun eh. mm. Yun, So- may power so, sila sa about sa Bible, parang ganun, parang mga high, parang sa atin, parang mataas na position sa pastor. So kung taga si Kristo, mawalang saya yung kwan lang, kaya mas piliin lang i-reject si Kristo at Holy Spirit para ma-maintain lang negosyo nila at yung power nila bilang kwan sa may authority. Oh. So gayon Yan. siguro nangyari doon. Tama yan. Yan din ang danger natin ngayon. Yung believe tayo masyado sa denomination natin na yung katotohanan ng buong katotohanan ng Word of God, parang hindi na tayo masyado nag-aaral kasi nga parang meron tayong mindset na alam na natin lahat. So, pagdating, kagaya ng example niyan, universally, pag tinanong natin anong purpose ng baptism ni Jesus, immediately, ang sagot natin, to set an example. Pagbasa mo sa Bible, wala yan. Jesus is our example as in Christian living. Pero pagdating sa baptism, to fulfill all righteousness, pala yung righteousness na ipufulfill yung prophecy ni Daniel, chapter 9, verse 24 to 27. Na righteousness na natutuparin ni Jesus. So mga ganyan na mga sitwasyon. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid sa tinatawag na denominational pride. Lahat ng mga denomination, walang exempted dyan. Meron tayong sarili nating pride na dito tayo nakaanib. Makita mo dyan sa Facebook, if you are proud Seventh-day Adventist, pray amen. We must not be Malakas proud sa Seventh-day mga Adventist. debater, malakas yan. Oo. Pero ipag-pray din natin kasi we are one body. Kung ano yung mali nila, mali din natin. Kagaya yung prayer ni Daniel chapter 9, mapag-aralan natin yan. Hindi niya ini-exclude yung sarili niya. Ini-include niya yung sarili niya ng kasalanan ng mga ama, ng kanilang bayan, kasama din siya doon. Pero personally, wala kang makitang nagkasala si Daniel. Pero sinasama niya kasi naintindihan ni Daniel yung concept ng oneness, one body. Ayan, thank you na marami po sa ating po mga kapatid na nasa platform ng Zoom. Napakasarap po mag-aral, napakasarap po pag-usapan ito pong Holy Spirit at ganun din ating po pa Yesu Kristo. Makasarap talaga mag-aral ng banal na kasulatan mga kapatid. Kaya lang po ay medyo kulang na tayo sa oras. At atin pong gusto ko lang pong pasalamatan din yung ating pong mga kasamaan po dun, ng mga kapatid na nasa Facebook. Yan ang Sister Atinets Herrera Jose, si Brother Abdel Sakiton, si Brother Mel Racetes, si Sister Adoracion Baltazar, si Sister Emily Abado Vicente, si Sister Reneta Jose, si Brother John Mark Gomez, at yun. Parang si Pastor John Mark Gomez. Ay. Kaklase natin yan. Oh. Ayan, sige. Ayan. Ayan na, Pastor. Kami po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat mga kapatid. At tayo po muna ay manalangin bago po tayo mag-close. Pastor? Okay, bago tayo manalangin mga kapatid, meron tayong Bible study ng Thursday night dyan sa inyo, 8:30, para tapos na yung mga gawain, nakarelax na, nakapaghapunan na. Series yun ng The Power of God's Grace series. Ito naman ang Sunday natin ay prophecy ng Daniel chapter 8 to 12 talaga yan.
Kaya dinadahan-dahan natin pag-aaral. Patuloy tayo mag-pray mga kapatid as the Spirit leads na open Bible study itong sa atin. Hindi siya conclusive. Mas maganda na sama-sama tayo nagbibigay ng ating mga nakikita sa Bible. Okay? God bless us and let us pray. Heavenly Father, Lord, salamat sa inyong kapangyarihan, sa presensya at kapangyarihan, gabay ng banal na Espiritu, sa katotohanan na inyong pinahayag mula sa inyong mga propeta, upang malaman namin ang panahon na kung saan kami namumuhay ngayon, na ito na yung katuparan, at sa napakalapit ng pagdating ng aming Panginoon, hindi sa ikatatakot, bagkus kami ay maging handa sa pagsalubong sa Kanya. Ngunit bago yan, kami ay merong gawain na inyong pinagkatiwala. Ito ang walang hanggang mabuting balita na ibabahagi sa buong sanlibutan upang maging patotoo sa lahat ng bansa. At ito ay mangyayari lamang sa magitan ng gabay, presensya at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa oras na ito, kami magtatapos ng pag-aaral na ito. Ang inyong mga anak na nakikinig at makakapakinig at ang bawat isa sa amin patuloy lumago sa biyaya at karunungan ng Panginoon Hesus, upang kaming lahat ay magkaroon ng inspirasyon makipagbahagi sa ikatatapos ng inyong banal na gawain. Salamat Panginoon sa pagdinig sa iyong panalangin, papuri, kaluwalhatian, pagpapasalamat ay binabalik namin sa inyo. Itong lahat ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas at mananakop na si Panginoon Hesus. Amen. 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 Good night mga kapatid. Good night, Philippines. Michelle, Juneda, and Marcin Bayas, at Brother Lo and Brother Melvin from New York ito. Thank you. At dyan sa ating Facebook na mga kasama. God bless. God bless us all mga kapatid. As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that